Nako, heto na mga kababayan, iyak na. Luestro nasampulan na, Guanzon, BP Sara, rumesbak sa kamera. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan to mga karibin natin, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako, eto pong si President Bongbong Marcos Jr. Nako, etong sabi niya, The problem is, masyadong malikot ang presyo ng langis. Hindi natin ma-anticipate. Aray ko po. Yun pala ang problema ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Dati pa naman, pabago-bago po ang presyo ng petrolyo mga kababayan. Pero bakit ngayon lang, di ba? Ngayon lang, naisip ni President Bongbong Marcos Jr. na ganito palang problema. Di ba? Sabi po dito sa balita mga kababayan, malikot ang presyo ng langis. Tinukoy ng Pangulong Marcos na ugat ng problema. So yung problema natin mga kababayan, malikot ang presyo ng langis. Ayan Inilahad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangunahing hamon na kinahaharap ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kasabay ng pagpapatuloy ng tensyon sa Middle East. Ayan Grabe Petrolyo pa lang po yan mga kababayan Paano kaya kung si President Bongbong Marcos Jr. po ang naging presidente nung panahon ng pandemic mga kababayan? Ano kaya ang kalagayan ng mga Pilipino noon? Ay grabe. Kasi ngayon petrolyo pa lang to mga kababayan at nakaka-mobilize pa. Tayo, di ba? Nakakalabas pa tayo. Unlike nung COVID talagang wala. Hindi ka makakalabas, di ba? Ayon sa Pangulo, bagamat naghahanap ang gobyerno ng iba't ibang paraan upang makapagbigay ng subsidy at tulong sa mga apektadong sektor, nananatiling malaking balakid ang pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkados na mahirap umanong matansya at ma-anticipate. Ayan pa, isa pa ito Isa pa po itong pagbibigay nila ng mga ayuda. Oo. Kasi yung binibigyan lang nila ng subsidy, yung ayuda, ay yung mga drivers, mga kababayan. Bakit? Bakit driver lang po ba ang apektado sa pagtaas ng presyo ng langis, mga kababayan, petrolyo, mga kababayan? Halos yata lahat ng paninda. Halos lahat ng serbisyo at mga basic needs ay tumaas po ang presyo. What I'm trying to point out mga kababayan, hindi lang po sektor ng mga driver ang apektado, lahat po apektado. Kaya kung maaari lang kung maaari lang naman, okay? Kung pwede baka lahat ng Pilipino maka-avail niyan, di ba? Kasi lahat po tayo ay apektado niyan Sabi ni President Bongbong Marcos Jr., we are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makapagbigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis. Hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now. Ayan So sige, mag-adjust lang muna kayo, okay? Hanggat kaya pa. Magano lang muna tayo mga kababayan. Magtiis lang muna tayo habang kaya pa. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni H. Lord, kahit anong mangyari, BBM the best president. Si BBM naging inspirasyon ng kapitbahay naming may polio, 10 years na siya. Makalakad pero nung nakita niya si BBM sa TV, pinilit niya tumayo at lumakad upang abutin yung TV para maitapon sa labas. Aray ko po. The problem is mismo ikaw. Ayun po yan kay Evelyn Pulot. Ayan. Sabi po ni Christian, when a leader does not know how to lead, the citizen become unleaded. Aray ko po. Vin Diesel. Eto nga po ito nga po yung sabi ni Yorme,
si Mayor Isko Moreno, mga kababayan, mayroon pong sinabi, okay? Mayroon pong sinabi dito eh. Teka lang. Hanapin natin. Ito po, ito. Sabi po kasi dito ni Yorme, mga kababayan, no? Pag bagsak ka, palpak ka. Yari kami. Ayun lang. Yeah? Ikaw ang palpak, ikaw ang bagsak, pero lahat tayo magsasuffer kung baga. Yeah? Whatever your decision, Mr. President, kami pong mga ordinaryong Pilipino ay apektado kung ano man pong gagawin mong pagdidesisyon, di ba? Lahat tayo ay apektado. For example lang, itong sa flood control, di ba? Kung hindi mo yan pinirmahan, di sana, walang scam-scam, di ba? Kung hindi mo pinayagan yan. Dito pa sa petrolyo, sa langis. Sa ratings niya mismo, mga kababayan, di ba? Bagsak po ang ratings ng Pangulo. So, ano ibig sabihin yan? Pag bagsak ka, palpak ka, yari kami, no? Yari tayong lahat pag bagsak po ang presidente, no? Bagsak, maraming ibig sabihin ng bagsak eh. Hindi nagtatrabaho ng maayos, corrupt, no? Walang pakialam sa taong bayan. Marami po ang ibig sabihin ng bagsak. So ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Bong Esguerra, to those who may have supported other politicians, we must remember that the global oil crisis affects all Filipinos regardless of political affiliation. The BBM administration's efforts are meant for everyone, not just its supporter at critical time. Let us come together in supporting a legitimate government so that assistance and services reach all Filipinos. All Filipinos talaga ba? Hindi yata all. And we can overcome this crisis together. Nako po. Sabi po ni Nestor Paldo ba? Paldo nga. The administration ni Bangag malita ang katapat buwaya. Sabi po ni Diman, bistado ka na Yorme na dumidila sa puwet ni Bangag. Aray ko po. Balimbing din pala si Isko. Dati nagagalit kay Marcos, ngayon kung purihin niya wagas. So ano ba ito? Sabi po kasi dito, hiniling ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na magtagumpay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin yung video patungkol kay Luestro. Yari kay Atty. Rowen Aguinzon. Pasok. Ito, panoorin natin ito. Maganda itong, ito. Wait. Chotomate. Ito. Maganda ito eh. Tsaka yung obvious reason talaga. Yung sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil ganyan, utang nila kay BP, doon sa law office. 8 million. Okay, months, Carpio. May utang siya dun sa rape case na asawa niya. Di ba, inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan kong lawyers, tinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? Tapos ang sabi niya, babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Ayaw talaga magbayad. Kaya gano'n. Diba? Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi mo ba pwedeng IBP? Motoprob you? I-investigahan nyo na yun? Kasi admission yan eh. Sinabi niya na tinago niyo yung asawa niya. That was rape. That's a non-bailable offense. Bakit si Rebilla na nagdi-deny siya na ginawa niya yan pero nag-surrender siya? Tama. Kita niyo yung pinagkaiba. Yung congressman na si Luistro, yung babae, itinago niya yung kanyang asawa nung nagkaroon ng warrant. Bawal po yan sa batas. Ewan ko nga kung ba't ganun eh. Bawal yan sa batas pero hindi siya nakulong. Yan ang tinatawag na obstruction of justice. Kasi nga, tinago mo yung asawa mo. Wala namang problema kung you disagree. Kaya nga, may warrant tapos mag-bail ka na lang or ididinggin yung kaso. Ang ginawa mo, itinago mo talaga, tas dininig yung kaso. Oo, di ba? Bakit? Bakit si Robin Padilla, ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luistro? Kakaiba? Ayaw talaga. Kahit na yun ang batas na
muna bago ka mag-motion for bail. Yan ang Diba? sa totoo lang talaga. Oh, kaya nabuking siya dahil may utang pa kasi attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw mo na kliyente yan si Luis Ro. Grabe, no? Ang lakas ng loob ng kapalan mo, kakasuhan pa si VP Sara Duterte. Ngayon, tanong, totoo ba yan? Totoo ba yan? Eh, siya na mismo sumagot. Tinago ko po asawa ko. Wanted siya. Wanted siya. Wanted siya. Lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. So, malinaw yan, tinago. O baka naman chap-chap yung video mo, Banat Bay. Baka naman chap-chap yan. Malinaw po na itinago niya yung asawa niya. Mantakin mo, may utang ka na ng 8 million, nagtago ka pa. According to VP Sara Duterte yan, ha? Allegedly, may utang ka daw kay VP Sara Duterte ng 8 million, sabi niya. Ay, panoorin natin. May news din yan. Inamin ni Batangas Representative Jorvil Jinke Beatrix Luistro na totoong itinago niya pansamantala noon ng kanyang asawa para ihanda ang legal defense nila sa kasong rape. Sa isang panayang walang gatol na ikinuwento ng kongresista ang mga pinagdaanan nilang mag-asawa noong panahong inaakusahan ng dalawang magkasunod na kasong rape, sinuoy Mayor Noel Luistro. Ang nabasurang rape cases ng kanyang asawa ay iniluluta ngayon ng ilang netizens at ikinakabit sa pinalalagay na agresibong pagpiga ni Congresswoman Luistro kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, partikular ang pag-cite in contempt at pagpapaaresto dito ng Kamara. So, ayan po, malinaw mga kababayan. Ito yung news po ng politiko, ha? Talagang tinago. Tinago ni Congressman Luistro yung kanyang asawa na may kasong rape. Although, sabi nga nila, we do not know what happened. O maybe, sabi nila, na-dismiss daw o so whatsoever. No, it doesn't matter whether it was dismissed or natuloy. The point is, nag-issue ng warrant ang korte. Dapat harapin mo yun. The warrant says, alam nyo ba ibig sabihin ng warrant? Sinasabi lang ng warrant, it's hindi ikaw ay guilty. Pero sinasabi ng warrant, ikaw ngayon ay under the custody of the judge. That particular court na sinampahan ka ng kaso. So you are under that jurisdiction. So kukunin ka na ngayon ng law enforcement. Kukunin siya, ilalagay siya under custody, tapos doon pinaglalabanan yung kaso. Kung ito'y bailable, pwede ka lumabas, pero you're still under the jurisdiction of the court. Pero kung wala kang kaso, ay sabihin walang bail, nandun ka sa kulungan. Pero dito, napaka-obvious. Diba? Napaka-obvious na itinago ni Luistro itong kanyang asawa. Dito, makikita mo mga kababayan na itong tao na to ay lawbreaker, hindi to law-abiding citizen. Tapos siya pa po ang ginawang chair, no, ng Committee on Justice ng House. Nako. Sino? Nako, palitan nyo na yan mga kababayan. Diba? Law bender. Tapos, this is how ironic and funny our country. Mandakin mo siya ang nasa Committee on Justice, hindi nga siya sumusunod mismo doon sa justice system ng Pilipinas. Siya ang head ng Committee on Justice sa Kamara. Siya yung magdidinig ng mga panukalang gustong ipasa ng Congress o ng Kamara o ng House of Representatives patungkol po sa hustisya, justice. Pasok na dyan yung crime, criminal, liability. Pasok na lahat dyan. Diyan sa committee niya. How can you put someone na may issue pagdating sa justice system doon sa bilang head ng Committee on Justice sa Kamara? Ganon ka katawa-tawa ang Pilipinas. Sa bagay, yun dyan mismong bendalo ay magpapatupad ng law sa ombudsman. Kaya alam mo, parang isang malaking circus ang ating gobyerno. Kasi mga government officials natin, mga nakaupo ngayon ay puro payaso. Mantakin mo, may isa tayong ombudsman na tumitingin. Tumitingin po ito sa mga
opisyal natin na dapat gampanan nila at hindi sila sumuway sa batas. Pero siya mismo nagsasabing you can bend the law. Ito, dito mo makikita pa isang kaplastikan ng mga Pilipino. Kasi yung mga pinklawan, galit na galit kuno sa EJK. Yung mga dilawan, galit na galit sa EJK. Yung mga makakaliwang terorista, galit na galit sa EJK. Extrajudicial, ibig sabihin yung labas sa ustisya. Na hindi pa naman napapatunayan. At ilang beses nang napatunayan din na hindi totoo. Etong ombudsman, siya mismo ang umamin that you can bend the law. Ibig sabihin, pwedeng baluktutin ang batas para lang makuha ang kung gusto naman lang makuha. Lantaran ang pagsabi nito. Walang nagrereklamong dilawan, pinklawan, at makakaliwang terorista. Bakit? Pabor kasi sa kanila mga kababayan, no? Umapabor sa kanila. Oo, yung ombudsman, DOJ, DILG, ano pa. At ng ahensya ng gobyerno pumapabor sa kanila. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga karbin natin? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like at share na rin po ang video nito. Maraming salamat po.